Okay, nag-present na. So, ang sinend sa akin is binigyan ko naman na kayo ng topic, ano? So, wala tayong problema sa topic. Ang ating ano na lang is the lesson plan itself. Usually naman talaga, ito yung ginagamit. The main parts of the lesson plan is the objectives, subject matter, procedures. So, sa procedures, minsan depende sa kung anong school ang gagamitin, but I think this is already enough. Although, there are times na may mga school at saka evaluation, of course. There are schools na chine-check nila. Chine-check nila, may mga gusto pa sila. Pero, I think this is the generic type. So, first thing is know the understand of, I think familiar naman kayo na dapat ang objectives, it is measurable sa saang part, sa assessment part. So, kailangan check natin, concept of legend, saan natin siya makikita? Sa part ng assessment. Yun yung, I thought before, pag kunwari yung sa know and understand the concept of legend, akala ko itong part na to, pwede siya sa mga motivation. Pero ito ay after, objective of the lesson is after mo maturo, ito yung gagawin ng bata. So, one, titignan natin, Jace, know and understand the concept of legend. Nasa ang part to? So, nasa na assessment part mo? Research, differentiate three versions of legend. Okay, iba ba yung differentiate mo? Jaisel. Kulang yung placing mo ng, dapat nasa application to, yung objectives. I mean, nasa evaluation siya, sa part ng evaluation. Madami kang, oo. Nung una, hindi ko alam na ganon. Kaya lang, nung nagkaroon kami ng lesson before, dapat pala, the objectives, nandito siya sa part ng hindi ng motivation. Pero, kasi daw, after mo nang ituro, so dapat nasa part na nito, dito sa bandang baba. Kaya dapat, ang objectives mo, ito, pwede yung assignment na to, kasi tapos ka na. Kaya lang ito ay, after ba to? After na. Kumbaga, ibang lesson, ang purpose mo nito. Ibang lesson tong assignment. Yes po, ma'am. Ito rin. Yun, ibang lesson. So, sa evaluation, ito tama to, nakalagay siya sa dulo mo eh. Pero sana, yung mga nakalagay dito, nasa dulo. I don't know if ganun yung tatanong sa inyo ni ma'am. Kung mapapansin niya yun sa part na yun. Also, balik tayo dito, tama, topic, subject matter, English 7. Bakit English 7 kayo? Okay lang sa inyo na high school? Wala. Hindi ko po kasi ako tinanong ko po kasi basta po sabi English daw, unless kung English. Science. So pwede yung natin, pwede yung ginawa natin kasi under na English module yung binigay ko sa inyo. Ayun, pwede naman yun. Kaya kasi ito, sa akin, ang gusto kong makita, ituro mo yung English sa bata kasi doon kayo kailangan masanay. Doon kayo kailangan magkaroon ng mga gamit na pagsasama-samahin natin. The best way sa totoo lang, my dear students, is kayo mag-coordinate kayo. Kunwari, gandahan niyo yung mga presentation niyo. Tapos, ilagay niyo sa isang drive lahat so that pag nagkaroon kayo ng kahit sabihin ng intellectual property, meron kayong gagamitin. Mahirap kasing pagsabay-sabay na nun ka palang gagawa ng mga lessons, activities. So sana maisip nyo at okay lang sa inyo na yung mga gawa ng kaklase nyo, pagsasama-samahin nyo since online, i-upload nyo sa isang drive. Tapos pag nagtuturo na kayo, kuha na lang ng kuha. Ganun naman kasi usually, di ba? Ganun din naman ang ginagawa natin sa internet. So, tama, reference, learning package for grade 7. Pero again, dapat sana ito ay pangbata. Values, respect, and obedience, tama. Usually, itong values na hinihingi na to ay nasa core values ng school na gagamitin. In lesson plan na talaga ha. Ang hinahanap dyan is the core values na gusto ng school sa isang estudyante. Nasa vision, mission, goals, objectives, core values yan. So, yun. Doon yun na lang kukunin tong part na to. Daily routine, good morning, grade 7. For start, let's pray first. Okay, tama. The reason why we're putting the students' activity kasi sa detailed lesson plan, we are imagining
ano ba ang gusto ng, paano mo ba pinlano? Yun lang naman kasi itong lesson plan, is paano mo pinlano yung araw mo? Ano yung expected sa group ng mga estudyante? So, ilalagay mo dito. The good thing about lesson plan is that matatansya mo habang gumagawa ka. Kaya ba itong objectives? Matatapos ba siya? Ngayon, sa umpisa, syempre, pag demo, kaya nga, di ba, doon kayo magde-demo sa talagang estudyante nyo na, matatapos yan. Or hindi yan matatapos. So, alam mo na, you already have the idea. Kasi sa totoo lang, kapag sa kaklase ka mo, ikaw nag-demo, tapos ang lesson nyo pa ay pare-pareho, sawang-sawa na yung mga kaklase mo. For example, nouns, parts of the body, tapos yun, natin na lang yun. Pero ang kagandahan kapag iba-iba kayo ng mga lesson na i-demo, at least may variation, dumadami yung alam nyo and techniques. Kaya sana, kahit sa mga demo nyo pa for other, kasi third year pa lang naman kayo, pag nag-report, sana iba-iba kayo ng lesson para mas makakita kayo ng different ways. Kasi ang mangyayari dyan, pag nagtuturo na kayo, kung ano yung ginawa ng kaklase mong nagandahan ka at kaya mong gawin, you could apply it sa first demonstration teaching, and aside from that, pwede mo siyang i-apply sa mismong turo na. Minsan kasi ganun ay, ginawa ng kaklase ko to nung magawa nga. Ay, ganito nga. So, yun yung kagandahan doon. So, dito sa objective pa lang, makikita mo na, ay, teka, ang haba. Mabagal magbasa yung mga bata. Kaya nila yung lesson. So, doon pa lang, matatansya mo na. Lalo na, kilala nyo na yung estudyante. Mahinang bumasa. Kaya, kailangan, within 60 minutes, at saka hindi ko pala, dapat po pakilagay din dito kung ilang minuto po ito. Yung objectives mo, ilang minuto. So ngayon, pag nilagay mong 60 minutes, kailangan tapos lahat to within 60 minutes. That is for demonstration teaching. Lagi nyo tatandaan, magkaiba naman talaga ang demo teaching tsaka ang teaching ng yung normal teaching. Bakit? Ba't sila nagkakaiba? Dapat hindi, di ba? Pero nagkakaiba sila kasi pag normal teaching, walang nag-o-observe. Yung mga bata, relax. That's why may yung mga gawin nilang mga kalokohan and everything, medyo nagagawa nila. Kaya lang pag demo teaching kasi, hindi relax si teacher. Ay hindi yung bata tense. So, hindi sila magugulo. And usually naman ang bata, tutulungan ka niyan para makapasa, lalo pag good terms kayo ng bata. At saka wala namang bata na gustong mapahiya ang teacher nila. So, magiging smooth yung lesson. Yung mga may ingay, hindi sila mag-iingay. And also, mabilis. Pero sa normal teaching, itong objectives na to, sa totoo lang, papatok yan ng 3 araw. Yung normal ha. Kasi, kapag, di ba, sasabihin sa atin, lalo sa LM, dumadating sa point na yung mga bata, marami silang gustong sabihin, marami silang gustong i-share. Some, of course, are related to the lesson and some are not. Pero itong ganito kahabang objectives, this could be 3 days. Kasi sa LM, hindi naman 60 minutes. Not unless ang estudyante mo ay grade 6, yun baka. Pero what if grade 1? You only have 30 to 45 minutes. 45 minutes yun, mga nasa ganon. Kaya ito, talagang hindi siya masusunod. Kasi nga yung mga bata, iuupo mo pa. Sana kung okay, class sit down. Hindi naman ganun. Sa mismong demo talaga. Pero minsan, pag masyadong bata yung mga nagpagdedemohan, for example, grade 1, tapos they're very curious about the moderators, minsan may mga ganon na may mga nanonood. So, medyo nahihirapan sila. Pero, kagandahan naman nun, kahit na medyo nahihirapan yung bata, pag nagsimula ka na mag-lesson, kailangan kaya mong yung kaba mo hindi makita ng bata. Lagi niyo tatandaan yan, lalo pag nagde-demo na kayo. Yung kaba mo hindi dapat makita ng bata kasi sila kakabahan din. So, ang mangyayari, the demo teaching would be very stressful sa kanila. And pag na-stress ang bata, medyo hindi sila magsasagot. Kaya kailangan chill ka lang. Yung paramdam mo sa bata na this is just ordinary day. Magsagot kayo. Never sa time, never ako kinabahan sa demo teaching kasi doon ako bumabawi talaga, so hindi. Kaya lang minsan may mga bata na
makukulit kasi, kaya lang gusto nila makapasa ka, na sobrang sila ang na-tense, hindi sila nagsagot. So, ang problema nyo, naka-ano ka na, naka-imagine ka na nagsasagot sila, ganito yung ginagawa, which is yun yung nilagay mo sa students activity. Minsan natakot sila, hindi sila sumagot. So, ayun, isa pa yun. And, tingnan natin, before you sit down, kindly pick up your pieces of crashes under your chairs, arrange properly. So, the daily routine, this one, I know some of you, parang gagawin nyo lang parang ano yan, tawag dito. Yung mga ganito, pick up the pieces of trash, ganyan. Sa umpisa parang hindi naman kailangan to pwede naman ako magklase ng madumi yung classroom, mga ganyan, di ba? Usually nangyayari yon. Pero, bakit kailangan ng daily routine at saka ng mabilis na daily routine? One, bukod dun sa prayer, minsan mahaba si prayer Kaya dapat siya nag-a-assign ka na talaga na magdadasal. Lalo sa demo ninyo. Ngayon, bakit kailangan natin ng daily routine? For example, what if ikaw ay si teacher na medyo mainitin ng ulo? Yung mga bata, nagmamadali, may project. Nakita mo, nagugupit-gupit, nasa may gilid, may ginagawa in sorts. So, at least, kapag pinaayos mo, sigurado ka nung chinek mo na walang laman yung desk nila, kundi yung school-related. So, ngayon, pag pinagalitan mo sila, at least, di ba, walang problema. Hindi mo naman sila kailangan pagalitan ng super. At saka, isa pa doon, mahirap gumalaw ng madumi. Kahit ikaw din, for example, pakitabi naman yung mga kasi kailangan si teacher, umiikot ka. And aside from that, minsan may bigla ang observation. Nakita may crumpled paper, mapapagalitan ka. Especially pag kunwari, yung school ay, may mga school kasi na serene talaga, yung sobrang tahimik. Tapos minsan nag-o-observe si coordinator mo, subject head, titignan, apakadumi ng classroom. Lalo sa LM, ayaw ng parents niyan na madumi ang So, kailangan inaayos mo, tsaka ikaw, baka mapatid ka sa bag. Nakakahiya yun. Gusto pagtawanan ka ng estudyante mo. Ma'am, ba't naman nila ako pagtatawa? It happens. They are kids. Diba? Minsan ganun ang nangyari. Kaya kailangan, plakado, chinek mo na maayos yung lalakaran mo. At saka kailangan naglalakad ka naman talaga. Next, sa prayer naman, there are some school, hindi naman nila nire-require kasi it's a waste of time. So, ang ginagawa nila, yung umaga sa advisor ang prayer, tsaka dun sa last subject teacher, at tsaka dun sa in-between meals, before meal, after meal na mga So, yung prayer, minsan hindi nagagawa. Pero sa demo, of course, kailangan kasama yung prayer. Parang natin yan, we need to receive guidance of the Lord na maging maayos at walang problema ang klase natin. Attendance is also important. Dapat may kopya ka ng attendance. Bakit? Kasi this is the time you could monitor the student. For example, bakit kailangan ganito. May mga estudyante sabi, ma'am, absent po ako niyan. Kapag kunwari, wala kang kopya ng absent si student, kapag nagkaroon ng problema sa grades, kulang, at sabi niya, ma'am, absent po ako niyan, hindi mo na mark. Hindi mo na sure talaga tuloy kung absent ba talaga. Ma'am, my students are honest. Yes, sometimes, but minsan natetest ang mga bata na sinasabi nilang hindi sila absent, pero absent talaga sila. Or minsan, hindi sila nagpapasa. Kasi gusto nilang maghabol, gusto nilang pagandahin. At least sa attendance, you could also monitor sino yung mga estudyanteng hindi mo na pumapasok. Minsan ako, lalo sa college may mga hindi na pumapasok. Talang nga yung online class, medyo hindi ko na monitor kasi nga, synchronous AOL So, they have the chance na hindi pumasok. Tsaka hindi naman sila estudyante lang. May working students, so medyo mahirap mag-demand ng time. Pero, ang attendance kasi, importante yan, nakikita mo sino yung laging wala so that you could report sa advisor. Dapat kasi ang attendance, sa pansin mo, laging wala yung bata. Sabi mo si advisor, laging wala si ganito. Naku, may mga quizzes kami, hindi siya nakakapasok. Paano gagawin natin? Dapat ganun. Always communicate with the advisor. Absent to. May ganito to. Bakit? Uunahan dapat ang bata na magreklamo sa magulang. Dapat, bago umuwi si bata, maano mo na agad na, ma-pacify mo na kung ano yung concern. For example, may nadapa sa subject mo.
nakalimutan mong sabihin kay advisor, hindi mo alam nagpasa. Ngayon, ang bata hindi naman magkukwento ng nada, hindi naman usually nagkukwento, hindi naman sa nagloloko or nagsisinungaling sila, pero of course, different point of view. Ma'am, ano po, mami, nagdapa po ako. Oh, anong ginawa ng teacher mo? Wala po, nagtuloy po klase. Oh, so good na si parent ng time ngayon. So, isa yun sa mga tinitignan mo dapat. Always report din sa advisor. Kasi si advisor, te-text niya ng nanay na nadapa po si ano, pero okay naman po, naayos po namin, nagkaroon ng first aid or chinek po namin, wala namang sugat. Yun. So, dapat laging tinitignan yun. Kasi para si parent, imaginein mo naman, pinagkatiwala mo nga naman si bata sa school, nagtrabaho ka, tapos pag uwi may pasa or may something, di ba? So, it's very important to always communicate with the advisor. Syempre, si subject teacher, always communicate whatever unusual happen sa room. Always communicate with advisor kasi kayo po ay humahawak ng elementary students. Yun ang problema sa LM. Kaya hindi ko rin masyadong kaya nagagalingan ako sa mga elementary teachers kasi nagagawa nila yon. Sobrang galing nila mag-manage ng time. Motivation, now this is important, but motivation is just, it should be 10 minutes and less. Ito hindi ko ito nagagawa. Kasi minsan naaliw ako sa mga bata, yung mga questions nila, they're very good. Sobrang galing nilang magbigay ng mga suggestions and everything, kwento nila sa buhay. Minsan kailangan mo rin, kaya lang, nauubos yung oras. Lalo na if you have a demonstration teaching, kagaya nito. Let's dance first so that we can attract good vibes. Please stand up and avoid unnecessary noises. Dapat pag sinasabi mo yan, dapat masaya ka. Hindi dapat yung, okay class, let's dance so that we can, baka yung si teacher na 50 years old, mas gumaganon pa sa'yo. Kailangan pag sinabi mo yan, motivation, pati yung mukha mo, mukhang nakaka-motivate. Kasi kung sabihin, ma'am, hindi po ako kaganda. Walang ganda-ganda sa teaching. Kailangan yan, yung mukha mo, kahit hindi ka masyadong maganda, kagaya ng mga kaklase mo, or kung sino pa mang teacher mo, co-teacher mo, dapat you should have a very beautiful face, na smiling face. For example, motivation. Now, everybody, let's dance first so that we can attract good vibes. Come on, everyone, let's dance. Inaano mo yan yung bata. Sa high school minsan, hindi masyado umuubra yung ganyan. Not unless the group of students medyo masayahin sila. But when it comes to LM, mas madali. Kumari, naman nahihiya ako. Kasi sa LM kasi, especially grade 6 saka grade 5, they think that they're already high school. Na, di ba nga kaya nga uso na sa grade 5 at grade 6 ang nagbo-boyfriend, girlfriend? Hindi dahil maarte sila, malindi sila. Hindi ganun eh. Kaya nga lang, they think that they're already young, they're already, syempre, minsan siguro naisip nila, may mga ibang bata na hindi napapansin sa bahay, tapos may someone na nakapansin sa kanila, that they were given, di ba parang nagkakaroon sila ng gano'n. Sa psychology na, hindi naman manipulate, pero parang gano'n ang hari. So, kahit minsan gumagano'n sila, pag energetic si teacher, come on, everybody, let's go! Or gano'n. So, mas magiging maayos, kasi mas maging energetic sila. Bakit kailangan ng motivation? Yung ganitong motivation is very important sa elementary. Bakit? Kailangan pagod sila bago ka magturo. Especially if galing silang recess. Nag-chocolate ang mga bata. There's some school, bawal ang chocolate sa bata. Bakit? Karamihan ng teacher ayaw magpalagay sa recess. Okay lang ang lunch, wag lang ang recess. Kasi ang bata, pinapabaon ng magulang? Chocolate, biscuit, matatamis, na super yung energy level nun ng bata, mahirap silang kontrolin. Really happens nung hindi pa ako nagkakaroon ng elementary experience sa mga kasamahan ko, hindi ko magets. Bakit ba pinagbabawalan yung chocolate? Yun nga yung masarap eh. Yun nga yung nakakatuwa eh. Bakit pinagbabawalan ng bata? Bakit may mga school na nagbabawal ng chocolates? Yun pala yung dahilan. Tapos pag nagkakaroon kami ng loading, ayoko ng recess. Sabi ko, bakit? Buti nga masaya. Nakita ko, nag-observe ako after recess.
magtatakbuhan sila, maingay, kasi nga ang kinain, puro matatamis, energy drink and everything. Hindi naman energy drink, pero yung mga chocolate drink and everything, mga ganun. So, sobrang hirap nila. Lalo na yung makukulit talaga, kasi mga may mild ADHD, sobrang hyper sila. Kaya, tama yung motivation na ginawa ni Miss Jason. Mag-dance kayo. Pwede nga lang. Kaya lang, ikaw din, kailangan nagda-dance ka. You could motivate the students to dance only if you're dancing. Hindi pwede nakaganon ka lang. Dance everybody. Watch the video. Ganun ka lang video. Paano? Hindi ganon. You should also dance. Come on, everyone. Dance with teacher. Let's watch the video while dancing, everyone. Come on, stand up. Gaganunin mo sila. Kailangan energetic ka. Kahit sabi, Ma'am, hindi ko naman personality yung ganon. Hindi naman ako hindi naman ako masayaw. I'm shy. Oy, elementary teacher kayo. Lalo na yung mga pupunta ng preschool pag talagang ganon. Kahit di ka marunong sumayaw, kahit hindi ka marunong kumembot, matigas ang katawan mo, ikaw ang iisip ng dance step. Elementary teachers, lahat ng program, ang high school, ano lang sila, i-injectan mo lang. O, bakit di, try mo tong ganito, try mo yung ganito. Pero ang LM, ikaw ang gagawa lahat. Okay, anak, unless grade 6 sila at matatalino yung batch nila or very competitive. Pero pag hindi, ikaw ang gagawa, ikaw ang iisip ng prompts and everything. So, dapat sa ano pa lang, motivated ka na. Ma'am, kahit shy ka, wear another hat. Hindi ikaw si shy person. Ikaw si active teacher. So, pwede naman after mo magsayo, tanggalin mo yung hat mo, pahinga ka. Pagod ako, nagsayo ako, nagturo ako, mag-energize ka ng sarili mo. But, during class, kailangan energetic ka kasi mahahawa ang estudyante. Lulungkot sila, tatama rin sila sa yung session. So, this is a good motivation. Next, review. Review is important. Review, sa elementary, my dear students, dapat po ang assignment ninyo ay may kinalaman sa dating lesson. Why? There should be a mastery. Okay. Review naman, bakit kailangan? Mastery pa din. Kailangan ng review kasi tatanungin mo, ano yung natandaan nila? Ngayon, pag wala silang natandaan, patay na. What if mathematics ang tuturo mo? Hindi ka makakapag-proceed sa next lesson if, for example, kulang ang knowledge nila or karamihan ng estudyante, hindi nila naaalala yung concept. Ngayon, di ba, I know na nagagalit yung sa no assignment. Bakit ang teacher nagagalit or sumasama ang loob sa government nung pinapatanggal nila yung assignment? Bakit si bata natutuwa? Bakit si parent natutuwa? Actually, hindi lahat ng parent natutuwa na walang assignment. This is kasi ang nangyayari. Tuturo mo yung concept first day. Ang elementary teachers, hindi naman yung mga estudyante nila, first time lang naman na madinig yung lesson. So ngayon, ang nangyayari, since first time nilang nadinig yung lesson, yung mga matatalino, gets ko agad dyan. Galing-galing ko eh. Gets ko na. Ganon. Pero what if yung mga slow learners na kailangan talaga ng gabay, hindi nila na-gets. So kailangan ng assignment kasi pinractice doon. Assignment, ayan, sasagutan nila. Sila dapat ang sasagot. As a parent, kailangan yung hindi mo sasagutan. Tuturuan mo yung bata para magsagot. Hindi ikaw ang magsusulat kasi di sila matututo. So the assignment is very important to have the mastery of the lesson. Ngayon, maganda na lang sana talaga yung Friday, yung Saturday, Sunday. Yun, ayaw nga ng mga teacher na walang assignment sana doon kasi napapahinga. Ma'am, di man po totoo yan eh. Dapat natin ang pahinga. O, sige, tanong mo kina anuhan. What is our lesson yesterday? What is our lesson yesterday? So, ma'am, ano po? Ano ba yung lesson natin? Mahirap na. Kasi ang dami nilang inaral bago yung sa'yo. Ano yung lesson natin sa English, sa math, sa science? Ano nga ulit yun? Kaya kailangan ng mastery. Di ba pag nagbabakasyon, hindi naman nag-aaral si bata, nakakalimutan na. And of course, alam niyo yan. As a student, pag binalikan natin, pinag-aralan nyo na first year, nahirapan kayo. So, review is also important. Tinitignan yan. Pero dapat hindi rin naman mauubos ang oras nyo sa review. So next, unlocking of difficulties.
So, umpisa pa lang, you already said, unlocking of difficulties. This means that these words are hard for some students. Kasi not all people are very wide readers. Kasi minsan nasa parent yan. Kapag si parent ay hindi matyaga sa bata and hindi siya wide reader, what will happen is, hindi rin wide reader si bata, not unless hilig niya talaga or nasa ano niya yung pagbabasa. So, patroness, tolerance, ladle, furry, and furry with a single R, and furry with the R, yung mga yan, yung ginawa ninyo. We have, dyan sa ano na yan, hindi, yung iba alam, madali lang yan eh. Pero yung iba hindi. That's why sometimes it will be very difficult. Okay, next, lesson proper. Ito na, magbabasa kayo. Now, we have unlocked unfamiliar words. I will give you 5 minutes to read the story. Let's check. Can this be read in 5 minutes by, of course, sa inyo, grade 7 student? Check mo. Hindi pala makikita yung ano, no? Hindi makikita. So, are you done? Ngayon, if the story is short, it's easy. Pero hindi kasi lahat ganoon magbasa. Hindi kasi bago pumasok sa school, nagre-review na. Pero hindi lahat. Let's face it, hindi lahat nagre-review bago pumasok. So, this one, hindi natin sure kung gaano nga siya katagal. Okay? Now, so let us start the discussion. There are 3 versions of the legend of the first monkey. What are those? So, natawag ka, Estudyante, the Ilocos, the Maranao, the Tagala. Okay, very good. Now, ayan, ganyan, tama, very good. Ngayon, dito naman, don't forget to give phrases. Kaya lang sana iba-iba, huwag naman puro very good. So, there are different ways to ask students. Okay? Next one, ayan, tama. Okay, now, application. Get a half sheet of paper and write at least 5 characteristics in the legend that you can relate yourself. Okay, tama. Very good. Engagement activity. Tama na nandito na yung mga nasa evaluation. Tama, dapat to ay nasa objectives na. Engagement. Your class will be divided into 4 groups and you will perform the task that you will be assigned to. Storytellers, actors, commenters, artists, evaluation. Now, babalik tayo. Ito po ba ay kayang tapusin within 1 hour? Within, let's say, 45 minutes. Itong half sheet of paper, itong engagement activity, and evaluation, plus the discussion and everything. And research, ang assignment nyo, research. Pero dapat siya, ang assignment, aside dito sa ganito, dapat yung may kinalaman din sa lesson. Okay? So now, the question is, can it be done within 45 minutes? Okay, let's now ask the lesson plan maker, Miss Jaisel Pascual. Jaisel, can it be done for 60 minutes? If that's your target, yung repair mo. Hindi po, ma'am. Hindi kasya. Hindi kasya. Ngayon, walang masama kung papayagan kayo ng school na na pilitin mong tapusin yung lesson. Walang masama dun. Kaso nga lang, paano pag may deduction kayo? Kasi ang hirap niyan. Kasi for example, pag kasi nagde-demo teaching ka, hindi naman kagaya sa kaklase mo na isip. Ganon. Hindi naman ganon, di ba? So, babagal ang bata. Elementary ang hawak nyo. Kasi di naman kayo bibigyan sa practice teaching ng high school eh. Diba? So, kailangan gano'n. So, the good thing is, bawasan mo yung iyong lesson plan. So, paano mo babawasan sa iyong lesson plan? So, targetin mo muna. Try nyo sa sarili nyo na yung mga may anak, try mong pabasa itong yung text na gano'ng katagal. Okay? Or, another thing, pwedeng ipa-assignment. Ilalagay natin dito na assignment na si text na kumbaga magiging puro activity. Wala ka nang i-discuss. Kumbaga konti na lang, part na siya ng assignment. Kunwari, kagaya nito. 'Di ba? Sa application, sa assignment,
nakalagay na yung research and read the rise of me. So ngayon, pwede ang gagawin mo is hindi ka na magdi-discuss kasi mahirap magbasa. Mahirap na ipa-assign mo sa kanila yung basa. Ngayon, pwede mong ilagay dito sa part, daily routine, attendance, motivation, review. Tapos, dun sa, saan ba yun? Review na sila. Okay, sa lesson proper. Class, remember that we have an assignment? Yes! Okay, so now, since you've read the discussion, let us now share your thoughts. Ayan, sabi mo, let us now share your thoughts about the lesson. Now, ayan, pwede ka mag-post ng mga picture. Pa-post ka ng picture dyan. Now, who is our main character? Yes, ayun. So, pwedeng ganon. So, doon may tatanong, etong part na to, asa na ba yun? Sa part na to, tatanggalin na natin. Kasi, assignment nga siya. Doon mo ilalagay na sasabihin mo during the demo that you already assigned it to the students and now you will discuss. Para, wala nang reading time. Wala na yung 5 minutes na yan. Pwedeng ganun ang gagawin natin. So, let us start the discussion. Let's check if you have read that syempre kailangan ang pagtuturo, lalo na sa bata, may pang-uuto talaga. So, dapat, sa manogali, ano? So, dapat parang, okay, let us now begin. Maganda yan, during the demonstration teaching, meron kayong mga drawing cutouts na ganyan. Or, pag kunwari gagawin natin during the demo ay, itong lang na to, camera lang, pwede kang kunwari, maglabas, kunwari na lang, ito. Okay, let us now. Who is our favorite character? Who's your main character? Tapos kunwari, unggoy yan. Kunwari lang. This is a monkey. Very good. What can you say about the monkey? Pwedeng ganon. Iaayos mo siya. Kasi, hindi natin yung reading time kasi, pag kunwari the demo with the students, walang problema. Kung alam nila, hindi ka mauubusan ng oras. What if naka-time? Mahirapan ka. So, pag yung estudyante mo na talaga, yun. Pero ngayon, what if ang gagawin mo naman ay magde-demo ka kasi mag-a-apply ka ng trabaho. So, dapat, if ever man na gaganon, instead na text, you could use poems. Or, babalik tayo, you could use grammar. Grammar na lang kasi kahit ayaw niya ng grammar, basic sentence patterns na lang, pwede mong gamitin. Kasi mas madali siya when it comes to applying for a job. Mahirap magpabasa, matagal. Mauubos ang oras mo. Wala ka pang discussion. Or pwede rin connect the pictures. So, we're already done with the lesson plan. My suggestion is that, balik na lang. Okay, my suggestion, yes. Sino ba yun? Pwede po ba kayo na lang po magbigay ng format ng BL? Ito na nga yung gagamitin natin, yung sa'yo. Kaya lang, kaya nga diba sabi ko, tama yung sa'yo, tama. Ngayon, ang aayusin mo na lang is yung objectives. Huwag nyo nang pahirapay sarili nyo, huwag nang madaming-madami. Bawasan mo, gawin mong 3 lang. Pero kailangan, gumagalaw sila. Kita si cognitive, yung nag-iisip, objective type lang yon, madali lang yon. Si affective, yung sa application, the generalization, makikita mo sila, mag-generalize sila kung ano yung natutunan nila. And the third one is psychomotor. So yun yung gagalaw-galaw sila, meron silang activity. Kung gusto mo na magpapa-perform, kailangan yung performance nila yung mabilisan lang. I will give you 5 minutes. Parang gano'n, sabi mo sa mga bata. Then you will coordinate with your your classmates. You will make a short, ganyan. Pwede gano'n, pero bibilangan mo sila. Kailangan, para matansya mo yung oras at saka maging exciting ang lahat, sasabihin mo sa lesson plan mo na the students already given 5 minutes. Ayan. Yung mga bata, nagkakaniyan, pero masaya sila. Pero, mama, ganyan sila. Yun yung mga gano'n. Impromptu. Maganda yon kasi natatry ko yun sa mga bata. Dinibigyan ko lang talaga sila ng 10 minutes na nag-iisip. Mas maganda pa yung output nila. Kaya lang they're free to do everything. So ngayon, ang iaayos na lang natin, bawasan si objectives, wag ganito kadami.
Kasi ilalagay mo kung ilang minuto mo siya gagawin. So, kunwari 60 minutes. Ilalagay mo lang dito na, di ba, at the end of the lesson, so at the end of a 60-minute lesson, the students must be able to blah, blah, blah. Tatlo na lang. Huwag na nang gawing marami. Not unless i-require ni ma'am. Pero dapat yung tatlo na lang kasi hindi mo siya magagawa. Next, sa daily routine, ito tama. Tama lahat to, tama. Procedures, tama din naman. Kaya lang, if ever na ang bibigay, mahaba yung babasahin, ina-indicate mo na nabasa na dapat ng mga kaklase mo, ng mga pagdedemohan mo. Ngayon, sa mga kaklase mo, sana, if ever na mag-Google Meet ka, hindi ko kasi alam kung anong gagawin nyo, paano kayo magde-demo kay ma'am. Kung hindi kasi maganda na, or may isa pa, pwede na mag-record ka ng video mo na binabasa mo, yung mabilis, pero hindi masyadong mabilis. Yung may the correct pronunciation, pitch and everything, volume, na ikaw nagbabasa, mabilisan. Or if ever, meron ka sa YouTube na makuha, pwede naman na yun. Pwedeng ganon para mabilisan. Yun lang naman. Pero okay itong lesson plan mo. Maganda siya. I think ang kailangan din ng dito lang din sa part ng may answer, kailangan may answer key pala to. Lalagyan mo na answer key. Siyempre, dun sa part ng estudyante, makikita niya kung ano yung sagot. Pwedeng itong column B, ilagay mo sa baba, dito. Tapos dito yung sagot. Answer. Kasi yun yung sagot ng estudyante, di ba? Kumbaga ito, ibababa. Dapat pala may. Ito. Dapat itong column B, ibababa siya dito. Or wala siyang wala siya, buburahin mo tong part na to, magkakaroon ka ng parang box to, tapos hiwalay to. Tapos another box is the correct answer. Tapos diretso ulit siya. Kasi lahat na nakalagay dito, ibig sabihin sa student galing. Kasi yun yung sinimulan mo eh. Tapos ito, unlocking of difficulties, inakaano pa din siya, part lang din dito, magiging magastos lang talaga sa papel. Pero dito dapat siya. Kasi yun yung format na ginagawa mo. Sa lahat ng direction, nasa part ni teacher. O kaya parang ganito, pwede rin naman. Yun. Tama yung gawa mo, dadagdagan mo lang at babawasan mo lang sa objectives. Kasi mahihirapan ka. Pero tama, okay yung lesson plan na ginawa mo. Kung ganun din yung gawa ng iba. Ano pa po? May question pa po ba? Wala na po ba? Lesson plan? Okay, ako naman ang may tanong. Jace, ano ba ang usapan niyo ng teacher mo? Paano ba demo niyo? Magiging demo po kasi namin kay Ma'am Lalaine. Bali po, ayun nga, alphabetical po, sunod po. Tapos, doon sa isang meet po namin, mag-assign si Ma'am ng 20 student lang papasok or 15. Tapos, parang report po. Dinidemo lang din po sa amin. Tapos sa kay Ma'am Lalaine yung DLP. Tapos, within dun sa 1 hour po namin, dapat kundi 20 minutes or 30 minutes daw po ang duration ng pagdi-discuss. Bali po, parang mabilis lang daw po. Titignan lang daw po kasi niya yung flow ng paggawa daw po niya. Paggawa po daw namin ng DLP. Ma'am, wala po yata yung mic. Hello? Okay na?
Okay na Nadinig mo po. na. Ayun. So, ganito na lang gawin natin. So, ganun pala kayo, magde-demo daw talaga kayo. As in, demo talaga. Tama po ba? With your classmates. So, sige, ganito. Sa akin, ang gusto ko lang is makita na meron kayong, sige, bibigyan ko kayo na lang ng ano, no, parang rubrics. Gagawan ko na lang kayo. Pero yun lang sabi ni ma'am. Opo, ma'am. Ngayon, paano kaya mare-record yung ano? Paano ko tawag dito? Mahihingi nyo kaya yung recordings kay ma'am ng Google Meet nyo? Ma'am, Kesa bali ulitin po, nyo pa. final project po namin yun. Hindi ko lang po alam kung this January o February po. Pero ang sabi po sa amin, February. Yan. Okay. Kasi naisip ko, ang akin talaga kasi, ang gusto kong gawin nyo is yung demo na online. Pero hindi ko na kailangan kasi, supposedly, hindi naman sa hindi gusto, pero pwede na sa akin na hindi ko makita yung the rest. Dun tayo sa lesson proper talaga. Kasi may DLL naman kayo eh. So, tsaka magde-demo kayo. Inisip ko, okay lang ba sa inyo iba sa akin para ma-practice nyo rin yung lesson nyo? I-download nyo sa akin. Magbe-video kayo. Sayang kasi yung sayang yung ang dami nyo i-prepare. Kaya lang, paano ko naman makukuha? Sige, kayo magbigay sa akin ng suggestion. Paano ko makukuha? Ayokong sumama dun sa recording nyo with ma'am. Kasi nakakahiya, tsaka magkaiba kami ng target na gustong makita. Pero pwede nyo naman, or not unless gusto ni ma'am siya mag-initiate. Wala namang problema sa akin yon. Ngayon, pero as much as possible, kayo mag-suggest, paano ko makikita yung video nyo? Ay, yung execution. Okay, kayo magbigay. Walang problema. Kayo. Hintayin ko. Uy, kayo magbigay, Jaisel. Ma'am, sa akin po, gusto ko po mag-video. Recording po. Sa akin, yun ang gusto Papasa ko. na lang po sa inyo. Kaya lang okay ba sa kanila? Ma'am, Hindi suggestion ko lang alam. po. Okay Teka lang. po sa amin, ma'am. Kasi gusto ko yung mag-video kayo. Dahil magagamit niyo siya sa pag kunwari nag-apply na kayo ng work, video demo. Kasi na kailangan ngayon online class na kasi. Pero hindi ko kayo hihingan ng, tawag dito, hindi ko kayo hihingan ng classroom management. Wala akong ganun. Kumbaga kayo lang, nagtuturo kayo ng lesson. Yun lang. Wala na yung everyone sit down, kindly turn on your mic. Wala lang ganun. Kayo lang. Magre-record kayo sa... Actually, pwede kayo mag-record sa sarili nyo by Google Meet. Kagano ginagawa natin. Para din, yung ide-demo nyo kay ma'am. Ano yun? Lesson proper lang, yes. At saka, of course, the activities. Kung may pa-activity kayo, depende rin sa inyo. Sige po. Ganun na lang, practicein natin. So, uunahin natin yung demo sa akin ng pasahan para if ever may comment ako, pag kay Ma'am Lalaine na, mas madali na. Kumbaga, may suggestions na ako, ganun. Okay sa inyo? Sige po. Okay, sige. So, kailangan natin, isa sa pe-prepare ko is yung rubrics. Okay. Rubrics din. Demo. So, demo din kayo. Sige, ipapasa ko sa inyo. Promise, within this week na rin itong ipapasa para maayos nyo. Kasi may lesson naman na kayo. Pero if ever nakamukha nung kay Jaisel yung inyong tawag dito. If ever kamukha nung kay Jaisel yung inyong
LP, walang problema. Okay yun. Maglalagay lang tayo ng minuto. O ilan. I mean, kung gagamitin nyo kay ma'am, basta maglagay lang kayo ng minutes para makita niya. Kasi usually talaga yun, kailangan naka-time. Kasi lesson plan, yun eh, plan natin. Okay? Okay. Sige po. Sige po.